Hello mga kaladi! For today's video, magluluto naman po tayo ng pinag-goongan. Ayan, so nagpainit lang po tayo ng kawali at lagyan lang po natin to ng mantika. So after po niyan, magluto po muna tayo ng atswete para sa ating coloring. Pag nagkulay na po yung atswete, tanggalin na din po yung mga buto. Okay, then igisa na po natin ang ating bawang at sibuyas. So pinagsabay ko na po. Okay, so haluin lang po natin hanggang maging translucent po at mangamoy po yan. After po, ilagay na din po natin yung bagoong or yung alamang po. Okay, make sure po, i-mix din po natin yan. So nasa sa inyo kung gaano kadaming bagoong ang gusto nyong ilagay. Pagkatapos, ilagay na din po natin yung pork. Haluin lang po natin para makulayan po lahat yung ating pork. Make sure po, even po yung color ng ating pork. So yan po, hinalo-halo ko lang po hanggang ma-distribute po yung color ng ating pork. Anyway po pala, nasa medium heat po yung ginagawa ko po na pagluluto po dyan. Okay? Para naman po hindi gaanong para hindi po mamadali yung pagluluto ng karne. Okay, after po niya, naglagay lang po ako ng magic and paminta. Hindi na po ako naglagay ng asin kasi po maalat na po yung bagoong. Then, mix na lang din po natin. Yan. So, dito nga po sa part na to, halos malapit na pong maluto ang ating binagoongan. Yan. Super sarap po nito, lalong-lalo na po kung mahilig po kayo sa maanghang at sa may gata. So, minimix ko pa rin po dyan para at least magiging even po yung lasa ng ating binagoongan. Kaya mga kalodi, mahilig din po ba kayong magluto ng pork binagoongan? So, ako po kasi nag-crave kaya naman naisipan ko din pong magluto nito. Yan. So, matagal na din po kasi akong hindi nakaluto ng pork binagoongan. Kaya since may nakita akong karne kanina, at meron kaming bagoong, kaya nagluto na lang din po ako nito. And so, sarap po kasi nito. Mapaparami po talaga tayo ng pagkain. Okay, the same as with my mga anak po na si Yancy at si Yancy. Gusto din po kasi nila to. Takpan lang po natin para naman po mas madali pong maluto yung ating karne. Ayan. So, pag okay na po, tanggalin na po natin yung takip at haluin lang po natin ng mabuti. Ayan. So, nagmamantika na din po yung ating karne. So, yan po yung kwan na malapit na din po siya. Then, malambot na din naman po yung karne po natin. Kaya, time na po para maglagay po tayo ng ating gata. So, actually, ang gata po na binili ko dyan ay ito na po, yung ready-made, yung fresh gata ng Coco Mama. Yan, para hindi na po ako mag-grate. Okay, since meron naman pong nabibili na nakapack, so yun na lang din po yung aking ginamit. Isang malit lang po yung ginamit ko dyan. So, binuhos ko po lahat para po malinamnam po yung ating binagoongan. Ayan yung Coco Mama po, super thick po talaga yan. So, parang fresh gata po talaga yung laman po niyan. So, yan po yung liquid po. Okay? So, hindi mo na kailangang lagyan ng tubig po yan. So, ibuhos mo na lang po diretso. Okay? Tsaka po, haluin lang din po natin siya ng mabuti. So, on this part po, malapit na pong matapos at makakakain na din po tayo mga kalodi. And, so, mix lang po natin para po ma-distribute po yung ating gata. And, so, konting luto na lang to mga kalodi, magiging okay na po tayo. Actually, masarap po talaga yung mix ng gata at bagoong. Okay? So, actually, yan po yung isa sa Maglagay lang po tayo ng sili. Okay? So, yan po. Then, eto na po siya mga kalodi. Pwede na po natin siyang pagsaluhan. Thank you for watching!